umaga po sa ating Panginoon at sa ating lahat, sa lahat ng mga campers. Sabi mo sa katabi mo, nagagalak ako sa iyo. Kasama ka ngayon sa camp ngayon. Amen? Ngitian mo siya, ngitian natin, ngitian yung ating mga kasamahan, mga kapatiran, kapamilya, na tayong lahat ay nakasama po ngayon muli sa 3 days camp nito. Hanggang bukas po tayo. Hello! Amen. Isang malakas nga pong palakpak sa ating Panginoon. So ngayon po ay, tayo muli po ay makakapakinig uli ng mensahe kagaya kahapon. Ay kahapon pa lang po talagang grabe na po ang ginawa ng ating Panginoon. Grabe na po ang pagbaksak ng kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Sino yung nakadama kahapon? Kahapon pa lang talagang kahit hindi na siya manangalian, magapunan, magmerienda hanggang sa Sabado. Hello! Amen! Totoo naman po yun. Tama po ba? Pag ikaw ay bumagsak sa iyo, matinding kapangyarihan ng Diyos, kalilimutan mo ng kumain pang physical. Lagi kang busog. Sabi mo sa katabi mo, lagi kang busog. Kaya sulit na sulit. Sabi natin, sulit na sulit. Kaya, salamat at nakarating tayong lahat. Salamat sa pagtulong ng ating Panginoon. Amen? At buksan po natin sa Genesis chapter 5. Ang team po natin, one Lord, one Savior, one God. Ayan. Ganda po, ano? Okay, Genesis chapter 5, verse 29. Ito po ay tungkol kay Noah o Noe. Yan. Genesis chapter 5 verse 29, sinabi niya, mula sa lupain ito na sinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at pagpapakasakit. Kaya Noah ang ipinangalan niya sa kanyang anak. Yan. Sigurado po yung kasaysayan ni Noah o Noe ay alam na alam po natin ito. Tama po ba? So makikita po natin dito, kung babasahin po natin ang chapter 5, dito po yung lahi na pinagmulan po ni Adan, at bali po ang tatay niya ay si Adam po, ni Noah po ay si Lamech. Amen po? Ngayon po, hello, makinig po tayo. Ayan, sabi po dito, kaya doon po pala ang pinangalan kay Noah, ang pangalang Noah po, siya po yung maglulunas. Sabi dito, siya po ang panlunas o pangsagip sa pagpapagal at pagpapakasakit. Yung po ang kahulugan o kaya pala pangalan ay Noah. Kaya po ngayon, ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon, maging daluyang ka ng Diyos bilang panglunas at pagsagip ng buong mundo. Amen? So, may nabasa po ako sa ibang version, sa English po, ang meaning pala ng panlunas o pangsagip ay relief. Alam niyo po ba ibig sabihin ng relief? Di ba yung relief panlunas, pangsagip? Tama po ba? Amen. Sa English po, because He said, He will bring us from the heart of farming, the ground which God has cursed. So, ibig sabihin po, yung palang, ang gagawin po ni Noah po, at kaya pinangalan siyang Noah, panglunas at pangsagip. So, kaya pala siya ipinanganak, sabi sa Mabuting Balita version, ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at pagpapakasakit. Buksan po natin muli sa Genesis chapter 6, verse 9. Yan. Bakit si Noah nung panahon na iyon ay ginamit ng Diyos bilang panlunas o pangsagip? Bakit po, nung panahon na yon, nung panahon na yon, na si Noah po ay ginamit ng Diyos bilang panglunas o pangsagip? Sabi sa Genesis chapter 6, verse 9, kasi po siya po ay mabuting tao. Sabi natin, mabuting tao. Namumuhay ng matuwid.
sumusunod at ginawa niya ang lahat ng mga pinag-uutos ng Diyos. Sa Genesis chapter 6 verse 22. Doon sa Genesis chapter 6 verse 9, doon makikita po natin yung kung sino si Noah sa harapan ng Diyos. Alam niyo po ba, kahit gaano po karami ang tao sa mundo, gaano mang kalaki ang populasyon ng Pilipinas, alam ng Diyos kung sino po ang matuwid sa harapan niya. Alam ng Diyos kung sino po ang namumuhay ng matuwid o mabuti sa Kanya. At alam din ng Diyos kung sino po yung sumusunod sa Kanya. Amen? Gaano mang karaming church, gaano mang karaming mga matatalino, mga may pinag-aralan, walang pinag-aralan, gaano mang karami ang alam natin sikat na mga tao. Pero katulad ng sinabi ng Diyos kay Noah, sa dami ng tao, siya lang po ang nakitaan ng mabuti, matuwid, namumuhay ng matuwid at sumusunod sa Kanya. Amen po ba? Amen? Kaya kahit gaano pa karami ang pamilya mo o lahi mo, wala po tayong pwedeng maitago sa Panginoon. So, ito po yung nakita ng Diyos kung bakit siya ginamit bilang panlunas at pagsagip. Tapos po, ang sabi nga po doon, sumunod at ginawa nga ni Noah ang lahat ng pinag-uutos po ng Diyos. Sabi nga doon sa Genesis chapter 6 verse 22, ginawa nga ni Noah ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Ibig sabihin lahat. Ibig sabihin po yun, hindi po isa, dalawa ang inutos o konti ang inutos ng Diyos kay Noah. Pero gaano man po karami, yung po lahat ay ginawa ni Noah. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, meron bang inuutos sa iyo na ginagawa mo lahat? Sinusunod mo ba lahat? Sabi mo sa katabi mo, si Noah po ay lahat po ng inutos ng Diyos ay kanyang sinunod at ginawa. Ano ang mga utos na pinagawa kay Noah? Number 1 po, pinagawa po siya ng arko o daong sa Tagalog. Sa Genesis chapter 6 verse 14. Genesis chapter 6 verse 14. Kaya, sabi dito, kaya pumutol ka ng kahoy na cypress at gumawa ka ng isang daong na may mga silid. Pahiran mo ng alkitran ang loob at labas. Ang daong na gagawin mo ay 450 o 450 talampakan ang baha, 75 ang luwang at 45 ang taas. At ipan mo ito, lagyan ng bintana sa paligid, isang talampakan at kalahati mula sa dulo ng atin. Ibig sabihin po, mula po sa sinabing gagawa ka ng daong. So yun ang utos po ng Panginoon, ng Diyos kay Noah. Sabi nga po din sa Genesis, doon nga po sabi sa Genesis chapter 6 verse 22, lahat po nung sinabi mula po sa verse 14 hanggang 21 ng Genesis chapter 6, yung mga sinabi pong utos ng Diyos doon kay Noah, lahat po yun ay ginawa po ni Noah. Wala po siyang kinaligtaan. Lahat ng instruction, lahat ng sinabi, lahat ng utos, wala pong hindi ginawa ni Noah. Lahat pati sukat, kung anong klase, ganyan. Kung ano po yung sinabi lang ng Diyos sa kanya, yung po yun. At sabi nga po dun sa Genesis chapter 6, verse 22, lahat daw po yun ay sinunod daw po. Ngayon, ito po. Kagad ba itong naging daong? Sagutin nga po ninyo ako. Hindi ano? Diba? Hindi kagad naging daong. Hindi kagad naging daong kasi mag-uumpisa po siya sa simula. Tama. Meron, ano ang kanyang mga ginawa? Una, siya ay kumilos at gumawa. Tama. Hindi po kagad daong kagad. Amen. Hindi kagad daong. Bagamat ang sinabi ng Diyos sa kanya, sa
siya ay papasok kasama po na, yung pamilya niya at sino pa yung makakasama niya. Pero hindi kagad pumasok po siya. Hindi po kagad naging daog. Sabihin mo sa katabi mo, meron siya ay kumilos at gumawa. At hindi lang siya kumilos at gumawa, naghanap siya kung ano yung mga pangangailangan. At tinignan niya ang lahat at siya'y tinapos niya ang lahat. Sabi natin, tinapos niya lahat ang pinagawa sa kanya ng Diyos, kahit ito'y umabot ng mahabang panahon. Una po, ang makikita natin po dito, may mga inutos ang Diyos. Lahat ng inutos ng Diyos kay Noah po, ito po ay ginawa niya. Ngayon, siya ay hindi kagad naging daog, kundi may kumilos siya. Gumawa siya. Ganyan din po sa buhay natin bilang Kristiyano. O tamang pag sinabing born again ka, ikaw ay binagong nilalang. Pero hindi kagad bago. Hello? Tama po ba? Hindi kagad makikita talaga. Ano talaga, kikilos ka. Yung makikita yung pagbabago, ano po yung pagkilos at gagawin mo bilang isang totoo at tunay na born-again Christian ang nakipagkaisa kay Jesus sa isang binagong nilalang. So, ibig sabihin, kikilos ka, isusurrender mo yung dati mong buhay na makasalanan. Tama? Yung may bisyo ka, tatanggalin mo na yun. Ikaw na anak ay pasaway, hindi ka masunurin sa magulang, ikaw na asawa, ikaw na mag-asawa, ay namumuhay na hindi tama o nasa kasalanan. So, ibig sabihin po, ikikilos ka, ang pagkilos mo, isusurrender mo yun. Aakpangan mo yung pagbabago. Tama? Doon pa lang po kasi papasok yung isang pinagong nilalang, wala nang dati, ikilos ka. Paano masasabing born again ka, Kristiyano, isang binagong nilalang, bagong buhay, bagong Kristiyano, nandiyan pa rin yung makamundo mo, nandiyan pa rin yung kasalanan. Hello? So, ganun po ginawa ni Noah po, na kung saan, hindi kagad daog, na kagad nakita niya, ayan sa harap niya, sasakay na, hindi po, papasok na siya, kundi siya po ay kumilos, gumawa. Parang ganito po yan, kahit na may prophecy sa'yo, na sinabi sa'yo, yayaman ka, pagpapalain ka ng Diyos, makakapunta ka ng ibang bansa, pero meron ka, hindi ka agad ganun. Meron kang, may pagkilos, may paggawa. Amen. Hello? Amen. Naintindihan po ba natin? Amen. Hindi ka agad na, sasakay kang aeroplano, o pumunta ka doon, o makikita mo mayaman. Meron pagkilos. Katulad sa mga Kristiyano, at prophecy sa'yo, yayaman ka, angat ang buhay mo, etc. So, anong gagawin yung pagkilos? Ibigay mo ng may katapatan ang iyong first fruit. Tama? Amen. Ibibigay mo ang tama, ang ikapungo. Maging tapat po sa mga handog. Hello? Yun ang pagkilos. At anong sabi ng Malakias, bubuksan ang durungawan ng pintuan ng langit. Eh kung hindi ka kikilos na ibigay at gagawa, ibigay ang first fruit, minsan sa isang taon o ilang beses ka walang masama kung maraming beses kang magbigay ng first fruit, mas lalong maganda. Tama? At lagi ikaw ay tapat, magbigay ng ikapo, etc. Hello? Yun ang pagkilos at paggawa para mapulpil, maganap, yung prophecy, yayaman ka, gaganda-agat ang buhay mo. Di ba sabi ng Kawikaan, chapter 11, ang bukas na kamay ay yayaman. Tama po ba? Sabi natin, bukas na kamay. Bukas na kamay. Pero magbubukas lang ang kamay ng isang Kristiyano pagbukas na ang puso sa katotohanan magbigay. Hello? Kaya hindi nagbubukas ng kamay ang maraming Kristiyano kasi nga po hindi pa bukas ang puso na magbigay. Unahin muna, pag nabukas ang puso natin, magbubukas ang ating mga kamay. Pumalakpak po tayo sa ating Panginoon. So yun nga po, may ginawang pagkilos, siya po ay kumilos at gumawa bago naging daog. At naghanap ng mga kailangang materyales. Naghanap. Amen? So naghanap po siya, hindi lang naka-steady lang si
si Noah, inanap niya kung paano yung mga materyales. Ganyan din po, parang ganito po yan. Na kung saan po, katulad sa KOJ, di ba po ang mandate natin, dalhin ang bag of rice, ang buong Pilipinas, ang buong mundo sa paanan ng Panginoon o sa kanyang kaharian. Amen! Tama po yun, totoo po yun, walang kaduda-duda po yun. Lahat ng sinasabi po ng Panginoon, totoo po yun. Wala pong kasinungalingan ang Panginoon. Pero, opo, yun po ang prophecy, yun po ang totoong magaganap sa KOJ. Pero, maghahanap po tayo ng kaluluwa. Amen? Simula sa tahanan mo, pamilya mo, sa lugar mo, hahanap ka para yung materyales na madala sa paanan ng lahat ng tao na iba-ibang iba-ibang uri ng tao na yan, ay talagang makumpleto, mapulpil na ang lahat ng tao sa buong daigdig ay madala. Amen? Madala po. Kikilos tayo, hahanap tayo. Pastora, hindi naman ako full-time pastor. Hindi naman ako apostol. Hindi naman ako natapos. Wala akong pinag-aralan. Kapatid, kapag tinawag tayo ng Panginoon, hindi sinabi sa iyo, nakagraduate ka ba? Ano bang ano mo? Pag tinawag tayo, pinili tayo ng Panginoon, una, yun ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, ikaw ay mahal ng Panginoon. Pangatlo, may plano ang Diyos. Isa ka sa gagamitin ng Panginoon. Para maghanap ng kung paano ka naligtas, magliligtas ka rin. Kung paano mo nakilala si Jesus, ipapakilala mo rin. Hanap ka ng mga taong hindi pa kilala si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pumalakpak po tayo. So naganap, pangatlo, ito po ang ginawa ni Noah, isa po sa utos ng Diyos. Tinapos niya lahat ng pinagawa sa kanya ng Diyos kahit umabot pa ng mahabang panahon. Ilang taon, di ba matagal? Amen? Minsan sa buhay natin ito, naiinip ang maraming Kristiyano, sabi ng prophecy. Ako daw pupunta ng ibang bansa, sabi ng prophecy, yayaman daw ako. Ang sabi ng prophecy, ganito. Hello? Si Noah po, sa ilang panahon, ang patagal na panahon, tinapos niya po yun. Tinapos po niya yung inutos po, yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Hello? Mahabang panahon po yan, hindi lang isang linggo, hindi lang isang buwan, kapatid. At tuloy-tuloy niyang ginawa ang daong. At alam niyo po ba, dito mapapansin natin, di ba, mapapasa po natin doon sa ibang, na siya po ay may family. Di ba, doon sa Genesis chapter 6, verse 10, may asawa siya, may anak siya, may manugang siya. Pero the time na yon, nakikinig po ba tayo? Yung the time na yun po, nung pinagawan po siya ng daog o may inutos sa kanya ang Diyos na gawa ng daog, hindi niya po, yung oras na yun, yung panahon na yun, hindi po niya kaisa at kasama ang kanyang family. Amen? Hello? Naiintindihan po ba natin? Kasi nung una po kasi, mapapansin po natin, ang sabi ng Diyos sa kanya, gumawa ka ng daog. Tapos sinabi sa kanya kung anong dapat pa niyang gawin pa. Pero alam niyo po ba, na kahit yung oras na yun, yung panahon na yun, nag-iisa siya, bagamat tamang meron siyang kasama, pamilya, ay sinikap niya po kahit nag-iisa siya, ginawa niya po yung daog, at tinapos niya po ang daog. Amen po? Minsan po, bakit ang iba hindi tinatapos ang pagiging Kristiyano po nila? Dahil po, ang isip niya, nag-iisa lang akong born again sa pamilyang ito. Nag-iisa lang akong nagpapasal, ma-attend. Nag-iisa lang ako sa katotohanan.
Bakit ang iba hindi nakakatapos? Hindi nagagawa yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Dahil iniisip niya, wala akong kasama, wala akong kaisa. Hello! The number one po, ang kinababagsak po ng mga Kristiyano po, yung wala siyang kasama. Lalo na yung mga dalaga, single. Amen! Alam niyo, the time po nang ako ay mag-full time, maglingkod sa Panginoon. Siyempre bilang tao, hindi naman natin lingid po yun. Pero maraming pagbabali ang ginawa ng Diyos. Sa tagal, mula sa 44 years ako, bago po akong nag-asawa. Ang bata po, ano? Sabihin mo sa mga dalaga, tularo mo si Pastora Bali. Ay, may narinig ako, lalampas ang paro niya. Hello, palagpakan natin ang Panginoon. Amen! Totoo po yun. Alam mo, pag single ka, marami, pero kasi akong mga nakasama, mga laging mga nakatanaw sa malayo. Naalala ko yung matitindi nating yung mga kasamahan natin. Alam nyo, talagang kidam, ang mga man and women of God. Kulang kilala ko po ang KOJF talaga. Talagang sa totoo lang, matitindi naman po talaga lahat ang pumupunta dito sa KOJF eh. Kasi bakit? Matindi kasi ang ginamit ng Panginoon at matindi rin ang mandate na binigay sa KOJF. Amen? Pumalakpak po tayo sa Panginoon. So, nakita po natin doon, may family siya. Meron siyang talagang dapat maging katuwang. Pero alam niyo po, the time na yun, nag-iisa po siya. At patagal po niyang ginawa yun. Hello? Pero eto po, ano ba ang daong ng panahon ni Noah? Sa palagay mo? Ang daong po nung panahon po ni Noah ay kaligtasan una ng kanyang sarili. Diba sabi po sa Genesis chapter 6 verse 17, mula po, basahin natin sa Genesis chapter 6 verse 17 hanggang 20. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilibol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y maglipag-lipan sa iyo. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati asawa nila, at pumasok kayo sa daog. Magsakay ka ng isang paris ang bawat uri ng hayop at huwag mong bababayaang mamatay. Magsakay ka rin ng isang paris sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa. Alagaan mo rin ang mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyong magkakasama. Sa Genesis chapter 7 verse 17. Genesis chapter 7 verse 17 po. 40 araw na bumaha sa daigdig, lumaki ang tubig at lumutang ang daog. Palaki ng palaki ang tubig, ngunit palutang-lutang ang daog. Patuloy pang lumalaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng bundok at tumaas pa ang 25 talampakan sa taluktok ng pinakamataas na bundok. Namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, maamot, mailap, na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. Verse 22, namatay nga ang lahat ng mga ito. Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos, maliban kay Noah at sa kanyang kasama sa daog. So doon po tayo. Lahat daw po ay namatay. Lahat. Maliban daw po kay Noah at sa lahat ng kanyang kasama. Amen? So ang daw po, noong panahon ni Noah, kahulugan po, una, kaligtasan niya. Kung bakit niya po ginawa ito, kahit nag-iisa siya, nagtiis siya, nagsakripisyo siya sa haba ng panahon. Wala siyang kasama. Sarili niyang pamilya, asawa, anak. The time na yun. Pero, bakit niya ginawa yun? Ano ba ang daw sa panahon niya na yun? Kaligtasan niya. Kasi di ba sabi, magpapadala daw ng malaking baha. Kasi kung hindi niya gagawin, masasama sila. Tama? Amen. So, ang daw po ay kaligtasan. Hello? Pangalawa, kaligtasan ng kanyang family. Hello? Kaligtasan ng kanyang kabuhayan. Diba yung mga kabuhayan, pares-pares, magiging kabuhayan niyo po yun.
Di ba po? So, ibig sabihin, ang daw po ng panahon ni Noah ay kaligtasan. At eto po, yung daw po doon, ang simbolo po doon ay kaligtasan, siya din po ang daong natin ngayon. Sino po yun? Si Jesus. Ang sabi po sa Gawa chapter 4, verse 12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na makapagliligtas po sa lahat ng tao, kundi ang pangalang Jesus. Amen? So, ang kaligtasan po natin ngayon bilang daong ay si Jesus. Walang iba na makapagliligtas po sa atin. Ang sabi din po sa Lucas chapter 19. Buksan po natin sa Lucas 19, verse 9 hanggang 10. Lucas 19, ito po yung si Zacchaeus po. Si Zacchaeus po ay isang taong kurap. Ninanakaw niya yung pera ng bayan. Amen? Mayaman si Zacchaeus. Bakit kaya gano'n? Kung sino yung mayaman, siya pa ang nagnanakaw. Nangungurap. Dapat mga mahihirap lang, amen? Diba? Dahil sa kawalan nila, kung sino pa yung mga maraming pera, mukhang pera. Dapat ang mukhang pera, yung mga mahihirap. Tama? Bakit pa kung sino yung mayayaman? Siya pa ang napaka-mahal maningil. Dapat. Hello? Dapat yung mayayaman, dahil marami na silang pera, dapat ano na lang sa kanila yun, amen, yung mga pera. Pero alam nyo ba, si Zacchaeus ay isang taong mayaman, pero nakuha niya bang magnakaw? Nakuha niya bang magkaroon ng interest? Nakunin ang pera ng bayan? Pero alam niyo po ba, si Zacchaeus po, ay isang araw ay lumapit kay Jesus. Amen? Kaya yung mga mayayaman, tama yung preaching ng lingkod ng Diyos kahapon. Huwag lang tayo puro mahirap. Alam nyo ba yung mayayaman? Naghihintay na po sa ating mga Kristiyano, mga taga-kingdom, na para sila ay iligtas. Amen? Pumalakpak tayo kay Lord. Kaya, pagkatapos ng 3 days camp na ito, hanapin lahat ang mayayaman sa 4 na sulok ng Pilipinas at ng buong daigdig. Pag nahanap po natin yan at naligtas dinala natin sa kingdom, purihin ng Diyos, may sarili na po tayong mga resort. Hallelujah! Hindi na magrereklamo. May kanya-kanya tayong sariling kwarto. Baka magkanya-kanya pa tayo ng sariling swimming pool. Totoo po yan. Tama? Hello? At walang oras ang tubig, may sarili kang tubig. Tangke. Pumalakpak tayo kay Lord. Amen! Si Zacchaeus, nakasumpong kay Jesus. Purihin ang Panginoon, isang mayaman. Kaya yung mayayaman, alam mo, kailangan mo si Jesus. Tama? Kailangan mo si Jesus. Alam mo, maraming mayayaman, maraming pera, pero walang peace of mind, walang joy. Walang kakontentuhan, walang kaligayahan. Pero si Zacchaeus, isang araw, nakilala niya si Jesus. Isang dating makasalanan, isang dating mukhang pera, mukhang siya'y kurap, nagnanakaw. Pero sabi dito, kagaya nga sabi, si Jesus Christ, sa panahon natin ngayon, siya ang daong ng kaligtasan natin. At ito ay nasumpungan ni Zacchaeus. Sa Lucas chapter 19, verse 9. Verse 9. Buksan po natin sa verse 9 hanggang 10. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayang ito. Lipirin ni Abraham ang taong ito. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Amen? Kahit siya'y mayaman, pero naligaw po siya. Siya'y mayaman, pero hindi siya ligtas. Kaya, si Zacchaeus po ay nakasumpong ng daong ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Naunawaan po ba natin?
So, yan po ang ginawa noong panahon po ni Noah. Kaya niya po yun, yung panahon na yun, ginawa ang daong dahil para maligtas siya, ang pamilya niya, ang kanyang kabuhayan. Pastora, paano po masasabing kabuhayan, pati po ang kabuhayan? Tignan niyo po sa Genesis. Alam niyo, habang ginawa, alam niyo po, talagang quiet time po ito. Ang sabi po sa Genesis chapter 6, di ba sabi po doon, magsakay ka ng iba't ibang uri ng hayop. Amen? So, pares-pares. Bakit pares-pares? Dadami po yun eh. Tama? So, siyempre, pag dumami yung mga hayop na yun, magiging kabuhayan niya yun, magiging support sa kanilang kabuhayan, sa kanilang pangangailangan. At saan nakasakay yung mga pares-pares na yun? Sa daog, sa arko. Amen? Kaya alam mo, pag nakasakay ka, ang pananampalataya mo, nasa iyo si Jesus, ay purihin ng Diyos, ligtas ka sa araw-araw. Araw-araw may kakainin ka. Amen. Kapag nakasakay ka sa daog na si Jesus, yung negosyo mo, dahil na kay Jesus ka, pati negosyo mo, may bless ng Lord yan. Amen. Amen po ba? Pag a-abroad mo, etc. Yun ang sinabi ng Panginoon. Yun ang sinabi ng Diyos kay Noah. Kaya, yun ang simbolo po ng daong nung kaya ginawa nung panahon na yun, kaligtasan po niya. Kaligtasan ng pamilya niya na lahat ng mga kasama niya doon at ng kanyang kabuhayan. Alam niyo, ang totoo po talaga, kapag pala nakakilala ang isang tao kay Jesus, ginawang Panginoon tagapagligtas, hindi lang ikaw kasama na unti-unti at hindi lang unti-unti tatawagin na ang lahat ng mga mahal mo sa buhay. Gawa, chapter 16. Isa lang ang sumampalataya. Ibig sabihin, isa lang ang mag-umpisa. Umpisahan mo. Tatapusin ng Panginoon. Ang buong pamilya mo ay mabuborn again. Amen! Umpisahan ko kasi. Makita sa iyo pagiging born again. Makita sa iyo active kang umaatid doon. Umpisahan mo. Maging mainit, maalam. At tatapusin ng Panginoon yung pangako niya buong sambahayan mo ay safe, ligtas. Ganyan ang ginawa ni Noah. Amen? Bakit nag-iisa siya the time na yun. Pero alam niyo po ba, tinapos niya. Hindi siya nagsakripisyo siya. May anak siya, may asawa siya. Tiis. Hindi niya kaisa, hindi niya kasama. Okay lang ito. Ginawa ni Noah. Alam mo yung katabi mo, ganyan ka ba? Yung iba, pag hindi na, inaway na ng asawa, tapos kaya hindi niya kaisa sa pananampalataya, etc. o pagbibigay. Ikita mo na yung mga mukha, wala na, pati Sunday, wala na rin. At lalo na, wala na rin uniform, sinurrender na pati uniform. Meron ba nagsusurrender ng mga uniform? Pinasurrender ba ng family mo? Amen? Hindi ko alam yan, ha? Amen po ba? Kasi meron lang po ako nakikitang ganyan. So, mga kapatid, so yun, natatawa. Alam niyo po, talagang maganda po itong kay Noah po nito na kung saan po talaga, hindi lang pala mag-uumpisa sa'yo, kasama unti-unti family mo. At pati kabuhayan mo. Hello? Pati kabuhayan natin. Pati kabuhayan ninyo. Si Jesus lang po talaga ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus. Isakay mo yung pananampalataya mo sa yung tagapagligtas, ililigtas ka niya araw-araw. Ano sabi ng Matthew chapter 6? Huwag kang mabalisa. Huwag kang mabalisa, huwag kang magulumihanan. Dahil ang daong mong kaligtasan na magliligtas sa iyo, sa pamilya mo, sa pang-araw-araw na pangangailangan mo, ay si Jesus. Pumalakpak po tayo. Ano ang sabi ng Diyos kay Noah?
Genesis chapter 6 verse 18. Diba? Ito, gawin mo, gawa ka ng daog. Amen. Pero ang daog na ito ng kaligtasan ay hindi kagad o basta makapapasok o tatanggap. Diba ang sabi niya, hindi kagad naging daog. Hindi ka naman kagad makakapasok. Kasi nga, meron kang gagawin. Ganyan din po ang pagpasok ng langit. Ganyan din po ang pagtanggap ng kaligtasan. Meron kang gagawin. Hindi lahat ng tao ay papasok sa langit. Anong sabi ng unang Korinto chapter 6 verse 9? Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Amen po ba? Kahit gusto mo na pumunta sa langit o sinasabi mo, yan langit, ay kung saan ay sinabi ng Diyos para pumasok ang mga kaluluwa dyan. Conforme po sa kaluluwa ng mga taong namatay. Kasi sabi ng Marcos, sabi ng salita ng Panginoon, na dalawang destination po ang pupuntahan ng tao kapag namatay. Siya ang kanyang kaluluwa. Either po sa langit o sa impyerno. Di ba sabi sa Lucas, ang mayaman at sila sa pulubi. Makita natin, iba ang destinasyon ng mayaman dahil yung mayaman na ito, bago siya namatay, ay hindi po siya nakapagsisi ng kasalanan. Hindi siya nagbalik loob sa Panginoon. Hindi katulad na si Lazaro pulubi po, bago siya namatay, nakakilala po kay Jesus, nakapagbalik loob sa Panginoon, at nagsisi po ng kasalanan. Amen? Kaya mga kapatid, merong gagawin. Meron kang gagawin para ang pamilya mo ay makarating sa langit. Bahaginan mo sila ng salita ng Diyos. Amen? Bahaginan mo sila. Iligtas mo sila. Kulitin mo silang umaten dumalo sa gawain ng Panginoon. Amen? At mga kapitbahay, mga lahat ng tao, meron tayong gagawin. Meron po tayong ikikilos. Ganyan ang ginawa ni Noah. Kaya niya ginawa yung daong. Kaya siya kumilos sa kaligtasan niya at yung mga isasama niya, ipapasok niya doon. Hello? Sino dito ang nangangarap na ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang buong pamilya niya, ang kanlahi, kung paano dito sama-sama sila sa ibabaw ng lupa o sa mundo, hanggang sa kabilang buhay, hanggang sa langit, ay magsama-sama sila. Lahat po tayo. Totoo yan. Kahit tanungin ko naman ang mayayaman, tanungin ko mga tao. Ikaw ang tatanungin ko. Diba? Sobrang family tayo nyo. Yung kaya nga nagkakaroon ng reunion. Kasi yun ang isang simbolo ng family tayo. Amen? So, ibig sabihin talagang close ng family. Walang masama dyan. Ituloy yan. Kung dito sa ibabaw ng lupa, ganyan ang relasyon nyo, sama-sama kayo. Mas maganda, higit lalo, hanggang sa langit ay sama-sama pa rin kayong pamilya. Paano yun? Anong gagawin mo para sama-sama pa rin kayo hanggang sa langit? Ma-born again sila, i-born again mo sila. Iligtas mo sila, sharean mo sila. Gawin mo, kung ano yung nakilala mong Panginoong Jesus bilang tagapagligtas, yun din ang sabihin mo sa kanila. Kasi ang mahirap, dito sa ibabaw ng mundo, habang nabubuhay kayo, sama-sama kayo, tapos hindi kayo nagkasama sa langit, ang iba'y napunta ng impyerno. Hello? Kaya anong sabi nung mayaman kay Amang Abraham, sabi nyo kay Lazaro, puntahan niya ang pamilya ko. Pagsabihan sila, dahil mahirap ang nararanasan mo dito sa impyerno. Siguro nabubuhay siya, nabubuhay pa yung mayaman na yun. Talagang andun ang ng pamilya nila. Mga kapatid, ito ang panahon na iligtas ang dapat iligtas, higit lalo ang ating mga pamilya.
ating mga pamilya. Amen po ba? Sa ngayon, nag-iisa ka. Ituloy mo lang yan, katulad ni Noah. Nung una, siya ay nag-iisa. Pero, siya po ay gumawa na nag-iisa. Pero, sa bandang huli, yung pag-iisa niya, maraming tumanggap ng pagpapala. Hallelujah! Sa panahon ngayon, nag-iisa ka mag-follow up. Sa panahon ngayon, sa family mo, ikaw lang ang naglilingkod. Nagpupulpit sa tawag mo. Pero bandang huli, si Noah ay kasama niyang pumasok sa dahon ng kaligtasan ang buong sambahay niya. Amen! Natapos ba niya ito kahit siya'y nag-iisa? Opo. Tapusin mo yan. Huwag mong tingnan kung sino ang nawala. Dating pamilya mo, dating kasama mo sa church, o sino man yan, ituloy mo. Amen! Hebreo chapter 12 verse 2. Just look unto Jesus. Kay Jesus mo lang ituon. Doon ka lang tumuon. Doon mo lang i-focus sa mandate, sa tawag mo. Kung may prophecy ka, yung salita ng Panginoon, yun lang. Katulad ng turo ng lingkod ng Diyos kahapon. Sa Bible, sa salita ng Diyos ka lang, manghawakan. Ito ang dapat magwagi, ang gospel ni Jesus sa buhay. Naunawaan po ba natin? Yes. Una, natapos niya. Bakit niya natapos? Dahil kasama mismo niya ni Noah ang Diyos. Pagkasama mo ang Diyos, kahit nag-iisa ka pansamantala, pero kasama mo ang Diyos. Amen? Pagkasama mo ang Diyos, you are victory. Amen. You are victory! Amen. Hallelujah! Amen. Bakit nagtiis siya? Nagtyaga, nagsakripisyo kahit sa panahon na yun nag-iisa at hindi kasamang gumagawa ang kanyang family? Yun nga po. Kaligtasan niya, kaligtasan ng kanyang pamilya, at kaligtasan ng kanyang kabuhayan. Ito po ang tanong. Gusto mo bang makapasok at makatanggap ng daong? Na simbolo po ng daong na yon ay ang Panginoong Hesus. Na simbolo po ang daong ng langit. Alam niyo, maraming ibig sabihin ang ano ng daong. Gusto mo ba talagang makatanggap at makapasok, makaranas, makatanggap ng daong? Daong ng blessing. Daong ng pagbabagong buhay. Daong ng kasaganaan, pagyaman, maraming maligtas, maraming attending kay OJE, daong ng maraming supporter, makarating ng maraming bansa, ang kingdom, ang lingkod ng Diyos, magkaroon ka ng tunay na pagbabago, at magkaroon ka ng sasakyan, etc. Ito po, gawin mo at tularan mo si Noah. Amen po ba? Tularan mo si Noah. Ano ba yung dapat may tulad kay Noah? Una, mabuhay ka ng matuwid. Ikaw ay maging mabuti sa harapan ng Diyos at sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng Diyos. Amen? At kung ano yung pinapagawa sa iyo, kung pansamantala nag-iisa ka, ikaw lahat ang nagsasacrifice niyan, gawin mo yan. Sapagat yan ang ginawa ni Noah. Alam mo ba na hindi nawaglit si Noah sa isipan ng Diyos? Diba, nung nagbabaha, 150 days na nagbaha.
Pero nung oras na yon, nung umupa na, ang sabi sa chapter 8 ng Genesis, hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noah at lahat ng hayop na kasama niya sa daong. So, ibig sabihin, mga kapatid, yan po yung sinasabi sa Hebreo chapter 6, verse 9 hanggang 12. Buksan po natin. Hebreo chapter 6, verse 9. Mga minamahal, bagamat ganito ang sabi niya, nagkamali yung kamay, hindi yung mata. Amen. Hebreo chapter 6. Okay. Mga minamahal, bagamat ganito ang sabi niya, gayunman natitiyak namin mabuti ang kalagayan ninyo. Makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at pag-ibig na inyong ipinakita hanggang ngayon, ipinapakita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. At pinakananais ko na ang bawat isa sa inyo patuloy na magsumikap hanggang wakas upang kamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya huwag kayong maging tamad, tularan ninyo ang mga taong nagtiis at nanalig sa Diyos at sa gayon tumatanggap na mga ipinangako niya. Amen! So mga kapatid, nakatarungan ang Diyos. Lahat na nagpagal, lahat na nagpakasakit, nagtiis, nagsakripisyo, na dapat sa pamilya mo yan, paggastos mo na, pagpapaaral, na dapat meron kayong pupunta pero nagsakripisyo kang ibigay. Ipagamit mo na sa gawain ng Panginoon, na dapat kailangan ka ng asawa mo, nung araw na yun, yung oras na yun, ngayong Holy Week, pero nagtiis ka, nagsakripisyo ka mo nang sila ay iwanan. Amen? Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noah. Naalala niya yung kanyang pinangako. Amen? Mga kapatid, ang pangako ng Diyos ay pangako. Bagamat ang tao, maraming nangangako pero hindi po natutupad. Kahit minsan kapwa mo ng Kristiyano, kapwa mo ng pastor, manggagawa, nakasama ng mong matagal. Pero, iba pa rin pag nangako ang Diyos. Ang Diyos pa rin iba. Alam niyo, ano ang mga pangako ng Diyos kay Noah? Dito sa Genesis chapter 9, verse 1. Si Noah at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Hello! Kaya mapalad ang pamilya Carillo, ang pamilya Rasgo, ang pamilya ng bawat isa na mayroong Jesus na tagapagligtas, na may Jesus na pinaglilingkuran, na may Jesus na sinusuportahan, kaisa na magligtas ng maraming kaluluwa. Amen! Dahil kapag ganyan yung ginagawa natin katulad ni Noah, anong reward, anong ginawa ng Diyos? Tinupad niya ang pangako niya, pinagpala, hindi lang si Noah, pati family niya. Pati family niya pinagpala. Kaya mga Noah, kalabitin mo yung katabi mo, Noah. Noah! Huwag kang aalis. Manatili, magtiis, magsakripisyo ng tuloy-tuloy. At tapusin ang dapat tapusin. Katulad ni Jesus Christ, ang Panginoong Jesus. Siya ang kaligtasan natin. Siya ang kaligtasan ng buong sansinukob, ng buong daigdig. Kaya siya namatay sa krus. Bagamat wala siyang kasalanan, bumabati doon sa ibabaw ng lupa ng katawang tao. Siya ang nagtiis, hinarap niya
Hindi niya kaisa, hindi niya kasama. At kung saan, nag-persecute sa kanya. Pero lahat yung tiniis niya, alang-alang sa lahat ng mga taong makasalanan. Sino yung makasalanan na yon? Mula kay Adan at kay Eva. Anong sabi ng Roma chapter 6 o Roma chapter 3, lahat ng tao ay nagkasala, walang nakaabot sa kaluluwatian ng Panginoon. Amen? Kapatid, yun ang iniisip, yun ang inano ni Noah. Kaya niya ginawa yun, kaya siya sumunod. Kaya niya tinapos. Ano ang isang wika ni Jesus Christ? Bago siya nalagutan ng hininga, it is finished. Amen? Amen. It is finished. Sabihin mo sa katabi mo, tapusin mo. Tapusin natin. Pastora, bakit tapusin mo? Hello? Tapusin mo. It is finished. Dahil may pangako ang Diyos, Deuteronomy 28, lahat ng sumusunod sa Kanya ay pagpapalain. At ahabulin siya ng pagpapala. Amen po. Ito po ang dalas. Di ba nung una, yung kinausap ng Diyos, nakipagtipan ng Diyos kay Noah sa Genesis chapter 6 verse 18. Ako ay makikipagtipan sa iyo. Yung time na yun, si Noah lang ang kinakausap ng Diyos para makipagtipan. Pero dito sa chapter 9 verse 9, 8, Genesis chapter 9 verse 8 hanggang 9, sinabi ng Diyos kay Noah at sa kanyang mga anak, ako'y makikipagtipan sa inyo. Oh my God! Noong una, ang katipanan lang ng Diyos ay si Noah. Pero nung bandang huli, kasama na ang pamilya niya na nakikipagtipan. Hallelujah! Kapatid, maging daluyan ka. Maging daluyan ka ng Diyos bilang panglunas at pagsagip mula sa pamilya mo, sa mga lahat at sa buong mundo. Hello, tayo po ay lumupo sa oras nito. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
na maging daluyan ng marami. Panlunas, pangsakit. Especially sa ating mga pamilya. At tandaan natin ang Panginoon ay nililimot. Tandaan natin yan lahat na nagsasakripisyo, nagpapagal, nagpapakasal. Ang pangako ay pangako. Tandaan natin yan. Tandaan mo yan, sabi ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, dahan-dahan po tayo tumayo sa presensya ng Panginoon. Yes, God. Sa aking buhay ay ikaw. Bilang isang lingkod ng Diyos, bilang pastora, kung titingin ako sa aking kapaligiran, marami akong nakikita. Pero hindi. Kung tatabing ko ang nararamdaman ko, marami akong kirot, sakit. Pero hindi. Taas ang kamay. Panginoon, maging ako ng tuloy. Sabihin mo yan. Maging ka ng pagsagip. Panlunas. Hallelujah. Yes, God. At sa oras na ito, gusto mo bang tumanggap at makaranas din ang pamilya mo na katulad na naranasan ni Noah? Kung gusto mo, tumakbo ka ng